Hello mga loves! Ito, sinamahan namin si Kuya Love kasi nga diba requirements sa kanyang papasukan sa senior high school at kung gusto niya maging varsity sa soccer team, kailangan niya munang pumasok sa soccer club. Dahil nga medyo late na si Kuya Love, sa dami niyang in-email ng mga soccer clubs, sa wakas may nag-reply din at pinayagan siyang mag-practice. Pero nga lang ang problema, nasa 18 years old category na ito na pag-inquiry niya. Supposedly dapat nasa 15 years old category lang. Pero dahil late na nga, dito na lang siya pinayagan. At sana nga matanggap na si Kuya Love para naman pag pumasok siya sa senior high niya, mapayagan na rin siya pumasok dun sa varsity. After siya kausapin ni coach, ayan na. Sinubukan na ang kanyang soccer skills. Alam ko kinakabahan si Kuya Love niyan, pero sana naman makita nila talaga na gustong-gusto talaga ng Kuya Love ko. Self-learning lang kasi talaga ang napag-aralan ni Kuya dahil nga hindi siya nakapasok sa mga club. Unlike kasi kapag nasa mga clubs ka, talagang ituturo nila lahat ng soccer skills. Kaya nga medyo pricey ang pagpasok sa mga club dahil panigurado naman na matututo ka at ma-enhance ang skills mo. Late na nga si Kuya Love mag-apply. Sana nga matanggap siya. Ako nang bahala sa bayarin. Kakayod, kalabaw na lang ang nanay nyo. Ganito pala ang mga soccer club dito sa Japan. Talagang ang pinagpapraktisan ay yung soccer field. Imagine, tignan nyo ang laki-laki ng lugar na to. Nung nakita ko nga yung lugar na to, nung pagdating namin, alam niyo yung feelings na makita mo yung anak mo sa field, tapos naglalaro siya. Grabe yung pintig ng dibdib ko kanina. Pero back to reality tayo. Kailangan mo nang makapasok ni Kuya sa club. Kuya, relax. So, ito na, isasabak na si Kuya sa practice. Ang katotohanan, zero knowledge siya pagdating sa field. Kasi nga, ito yung first time niya. Go, AU! Go! Bago nga sila magsimula, ipinakilala muna siya sa team. At halos ang mga yan, 18 years old na. Tignan nyo naman yung mga paa nila, hubog naman talaga. Kumbaga sa tao, mga mama na sila. Bago siya mag-start maglaro, sinabihan ko siya na wag siyang kakabahan. At ibigay niya lang yung best niya. Hindi man siya matanggap, at least, ibinigay niya ang best shot niya. Tapos, hanap na lang kami ng ibang club ulit. Basta try and try lang at andito lang ang nanay. Nung ako nga, maikwento ko lang, abay varsity player din ako ng volleyball before. Zero knowledge din ako nung nag-try out ako. Pero dahil nga sa magaling daw ako mag-receive, abay nakapasok ako. And very proud to say na nakaabot din kami ng NCRAA. So wala lang, naikwento ko lang. What I mean is, kung ako nakapasok, bakit hindi ang anak ko, diba? At kampante ako na makakapasok at magiging soccer player pagdating ng panahon ng aking poging love. So ayan na, start na sila. Gusto ko sanang mag-cheers, kaso nga lang, halos wala ako makitang nanay. Nakakahiya naman kung magsisigaw-sigaw ako dito. Pero ang totoo nito, pinipigilan ko lang talaga. Gusto ko sumigaw. Kasi sa mga panahon na to, I am very, very proud sa aking panganay. Habang nanonood nga ako at nagdadasal din ako. Mas kinakabahan pa nga ako eh. Iba talaga pag nasa soccer club. Ultimo yung goalkeeper, iba din yung training nila. Aba, yan ang pinakamahirap na posisyon sa soccer ha. Pero syempre, ang kuya ko gusto niya sa attack. Gusto niya yung position niya is yung left winger. Kaya nga sana po hanggat maaari makapasok si Kuya Love para ma-enhance na yung skills niya at makapasok na rin siya sa varsity player. And eto na nga, judging time. Grabe yung kalabog ng dibdib ko nito. Pero ano man na maging desisyon, hindi magiging hadlang. Yan ang katagang sinabi ko kay Kuya Love. Huwag mawawalan ng pag-asa dahil ang daming pagkakataon. At kung gusto mo ang isang bagay, makukuha at makukuha mo yun. Kung pagsusumikapan para maabot. So, eto na. Nag-aisatsu na siya at nagpaalam. Base sa lakad niya, alam ko na ang napagdesisyonan. Pero syempre, ang inyong nanay nakangiti lang habang palapit si Kuya Love. Bad news kasi hindi siya tinanggap. Kaya tinreat ko na lang sila ng dinner. Sa sobrang tense, ayan, naubos ko lahat. Eto nga si Bunso na pa-order pa ulit. Gutom ka? Gutom ka? Saka... Saan mo napupunta yan? Buntis ka ba? Ilang buwan ba to? Bago na naman order mo. Kanina tatlo yan eh. Dalawa na naman. Alam kong sad si Kuya Love, pero may good news kami. Hindi man siya pinayagan na makapasok ngayon. Sinabihan siya nung coach na mag-self-learning siya. I-practice lang daw niya lahat ng mga skills na itinuro sa kanya. At bumalik daw siya sa November. O diba, God always provide. Try and try until you succeed. So nakaset na yung mind ni Kuya na mag-practice at mag-practice siya daily. Para ma-enhance na yung skills niya at makasabay na siya sa susunod niyang practice. At sisiguraduhin namin for the second time matatanggap na siya. Umuchi ka rin ba? Hindi, bawal dito. Magka-take out ka pa? Ubusin mo muna yan. Wala nang take out. Nakakadalawa ka na. Late na tayo eh. Grabe ka, ang tako mo. Gato. Teka lang. Magagayin ako sa'yo.
Lokong bata to. Nakadalawa na siya, humirit pa ng take out. Ang laki tuloy ng binayaran ko. Ang hirap, pag lalaki talaga ang mga anak, ano?